Mayong buntag kaninyo tanan mga mahal ko nga kaigsuonan sa Jesus is King Church Fellowship. Niya nasabta ni atong buntagon nga panimbahon Mayo 17. Under gihapon sa quarantine. Usa mag tanaw lang gihapon ta og mga video. Akong gi sugyot nga karong Dominguha mag-communion na ta kay taod-taod naman ta wala maka-communion. So samtang naga-preparar mo diha, anda masad ang inyong mga communion elements kay kining atong mensahe dayon na ni sa ceremony sa atong communion pareha gyud nga makanang magsimba ta. Praise the Lord. Kumusta mong tanan sa GIK family? O kining atong video kay daghan may mananaw ini nga dili sa GIK sa Dubai. To adi sila dito sila si Ibing, Joel, Kirsten, si Jojo. Nya naapod sa Manila akong mga loved ones diha. Gusto gyud ni tata nga magpa-mention siya. No, mention na gyud kanako ta. Si Imar, iyang bana og mga anak, kunya ako magulang si Adila, pag-umangkon si Ariel, og naa may mga kauban pod sila sa balay. Sa Leyte napod sila Silda, si Mano, si Manang. Pagka maayo sa Ginoo sa tumakinabuhi tungod kay wala ko kadungog dire lang sa Pilipinas na dunay Kristohanon nga nadisgrasya ini ang coronavirus. Ang atong Ginoo maayo gyud nga magbalantay og nagapanalipod kanato. Ang akong mensahe karon at kung gipahinungod sa kamatayon ni Hesus. Mahitungod kini sa usa sa mga 7 sayings ni Hesus sa cross. Ang ikaupat sa 7 sayings mahitungod sa iyang pangutana nga sa tanto na kung tumuon sa pulong sa Ginoo wala gyud mutubag ang iyang amahan ining maong pangutana. Tingali daghan kayong mga opinion sa mga theologians nga gituyo sa amahan nga wala niya tubaga kining pangutana ni Hesus kay kita na po'y padiskubrihon kung unsay tubag ini. Og sulayan ako og pangitag tubag dili ko mo garantiya nga muuyon mo sa tubag pero kining akong tubag pwedeng apil ni sa mga tawgon og mainstream nga tubag nga posible sa Biblia. Sa dili pa ta mobasa sa atong teksto, ako kamong hangyoon sa pagpiyong sa inyong mga mata og magampo ta. Kanimo amahan nga langit no, nagpasalamat kami kaayo nga hangtod karon mabati namo ang imong pagpanalipod ug pagpakabana kanamo bisan sa adlaw-adlaw nga pinghanglan. Imong gihupay ang among mga kabalaka ug imong gilig-on ang among pagsalig kanimo. Sa mga kaigsuonan ko sa lain-laing dapit sa Cebu, sa Lapu-Lapu ug sa lain-laing dapit, makapamatuod sila sa sama nga akong pagpamatuod nga ikaw matinumanon ug dili ka mapakyas sa imong mga saad. Salamat Lord nganing taknaa sa kabuntagon sa among pagpamalandong sa imong mga pulong. Bisan unsay giatubang namo nga sirkumstansya, bisag unsay among mga gumunhap karon sa kinabuhi, dunay luna ug lawak ang imong pulong kanunay dinhi sa among kasing-kasing. Wala ko masayod Ginoo nga ang uban wala sa maayo nga mode, ang uban bag-o lang naglalis, ang uban naay mga giatubang problema og nabothered siya pag-ayo. Apan akong giampo ning buntaga Lord nga ang imong pulong gawasnon kaayo nga makapahimutang sa matag kasing-kasing kutob sa maabot
ning maong broadcast karon. Kini ako mga pag-ampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Hallelujah. Let us read our text this morning that is taken from the book of Matthew chapter 27 verse 46. It says, at about 3 o'clock, Jesus shouted with a loud voice, my God, why have you forsaken me?" Usa ka pangutana. Apan mga kaigsunan, kining maong pagpamulong ni Hesus, fulfillment ni sa Bible prophecy sa Psalms 22 verse 1. So, Psalms 22 verse 1, diin matod sa ubang magsusulat, aware si Jesus ining prophecy mahitungod niya, gikutlo niya kini. Sa Psalms, giingon pagsulti, my God, why have you abandoned me? Ang abandon o forsaken, parihara siya. 700 more or less years before Christ was born, ga prophecy na, nasulat na ang ipamulong ni Jesus sa cross. Again, sa way duha-duha kining maong pagkasulti, dapat yun isulti ni Jesus sa cross kay gitagna na daan nga kining mga pulungal litukon niya didto sa cross. Kining pangutana niya sa amahan nga, nganong gibiyaan ko nimo? Kung atong dugangan pa ug bukaran pa ang atong mga pagtan-aw ini, nganong gibiyaan tuod siya nga karon niining kahimtanga nga mas kinahanglan niya ang presensya sa amahan, mao pa hinuon po'y ibiya sa amahan kaniya. Munay atong tubag ngano nga gi-abandon, ngano nga gi-forsake siya sa amahan. Ngano? So ang atong topic karon, ngano? Why? Apan di lang na usa ka yano nga why, tungod kay kining why nga topic nato, mulandong ni sa tanang pangutana sa tao sa lain-laing anggulo sa kasinatian. Sa usa ka asawa nga kalit lang gibiyaan sa bana, walay lain niyang malitok ngano. Unsay iyang sa ngano nga kalit lang siya gitalikdan, nganong kalit lang siya gibiyaan. Sa usa ka man naghigugma ay nga kalit lang nabugnaw og nangitaglain, way lain nga pulong mo gawas iyang abil, kining pangutanag ngano, ug walay tubag nga iyang madawat. Si Jesus, ang concern niya, ngano karon pa hinuon? Kung kailan siya labis na nangangailangan ng Ama, ay doon pa siya iniwan. Why? How it feels to be forsaken. Unsay pagbati sa usa ka sinalikway? Unsay bation sa usa ka biniyaan og sinalikway? Usa sa mga leading psychologists sa kalibutan, in the person of Sigmund Freud, Sigmund, may sulat siya nga aduna kunoy tulo ka mga emotionally devastating or heartbreaking situation in life. Kay kini mga psychologist nagtuon man ni sa mga behavior sa tao. Miasoy siya sa iyang sulat, sa iyang write-up article nga dunay tulo ka mga kasinatian sa kinabuhi nga makabungka gayod sa kasing-kasing, makaguba sa balatian. Og ang una matud niya kining pulo nga meaninglessness. Ang kawalan ng kabuluhan sa Tagalog.
sa Bisaya ang pagkawalay kahulugan ug bulok sa kinabuhi. Ang mga scientist ug even theologians gitawag ni og the spiritual vacuum of a person. Nga bisag unsa ka successful nga tawo ning kalibutana, bisag unsa ka ka-achiever og kadato, sa sulod sa imong galamhan adunay feeling of meaninglessness, adunay feeling of vacuum, usa ka hawang sa kinasuluran nga nagpangita og something mo tagbaw niini. Ang meaninglessness kon atakihon kay ini, mawad-an ka gana nga magpakabuhi. You lose your passion to live. Dili sayon nga atakihon ka ining meaninglessness. Ang ikaduha kining gitawag niyag hopelessness. Another devastating experience in life is the hopelessness. There is no word in the English dictionary that is so devastating and so shattering than the word hopelessness. Than the word hopeless. Kung moingon na ang doktor, your situation is hopeless and beyond the help of any medicine. Matod pa sa ubang ekspresyon daw, ang kalibutan mo hugpa og mudat-og kaniya. Sa dihang laparuhon ka og pagkaway paglaom. Mawad-an ka og direksyon og unsa pay imong himuon nga mga remedies. Because hopeless na nga eh. Wala na paglaom bisag unsa pay paningkamo. O gayong katulo, kining pulong nga abandonment. Ang mga statistics nag-aasoy nato nga kasagaran sa mga nakasinatig abandonment in whatever level of relationship, pwedeng manag-uyab, manag-asawa, bisag unsa nga level of relationship, basta naay abandonment, mobilin ka na og dili maayo nga samad sa kinasuluran nimo. Kun sa walay rason, you will be deserted. Iabandonar ka, isalikway ka. Mauni ang tulo ka mga emotionally devastating or heartbreaking situation in life. Si Jesus makausa gisalikway siya nga amahan. Ukirag isalikway basta kay di rasuod, pero amahan. So, meaninglessness, hopelessness, and abandonment. Busa, nangutana siya, unya, wa ko kakitag tubag ini sa amahan diha sa Biblia. Why? Tingali, muuyon ko sa mga komentaryo sa ubang theologians nga, kita na mo ipapangitaon og tubag ani. Kita na mo ipakaplagon padiskubrihon sa Biblia og unsay tubag ni. Doon ako'y nadiskubreng tulo ka tubag ini. Pero sa dili patamuad to sa tulo ka tubag, muadto una kita sa kasinatian ni Jesus nganong nakapangutanan siya ngano. Dili man ni maoy natural, dili ni maoy sabot. Di ba kanunay ni Jesus mingon nga, kining tanan nga akong gisulti kaninyo, mao ni tanan ang nadungog nako gikan sa akong amahan. Pananglitan, kining pag-ingon niya nga, my Father is always with me. Iyan ang gipamatud-an diha sa John 8:29. Atong basahon na. John 8:29. And the one who sent me is with me. He has not left me alone because I always do those things that please Him. Sa analisar ni Jesus,
Ngano nga ang amahan kanunay naauban niya tungod kay kanunay niyang gisugot ang sugo sa amahan. Pero ngano nga bisan ang pagpalansang sa krus sugo man to sa amahan, it was in fact the will of his Father for him to be crucified on the cross. But why when he was crucified, he left him alone? Gipamulong ni Jesus nga, ang nagpadala nako, uban kanako, tungod kay wa ko niya biyae, tungod kay kanunay ko gabuhat sa iyang mga kabubuton ug nakapahimuot niya. Another thing, sa Matthew 3:17, tanawa ra ning giingon ni Jesus diri. And lo, a voice from heaven. This was during the baptism of Jesus Christ. Human siya mabautismohe, mauning nahitabo. And lo, a voice from heaven saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Pag human niya bautismo, misiak ang tingog gikan sa langit, ug ang tingog mao nagingon, tanawa, kini mao ang akong pinalangga nga anak, nga kang kinsa ako nahimuot. Nahimuot man di ay pag-ayo ang iyang amahan. Wa man mangluod ang amahan niya, kay nagtuman man siya kanunay sa kabubuton siyang amahan. Pero nganong gibiyaan man siya didto sa, nagkalisod pa siya, kinahanglan unta siya sa amahan kay naa siya sa dapit nga nagkalisod. Di ba? Sugsog yun, no? Another thing is, in John chapter 14, verse 11, ingon siya, believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me. Or at least believe on the evidence of the works themselves. Ingon si Jesus, tuoy ko nga ang akong amahan ni akanako ug ako naa sa amahan. Pero kung di mo kato, at least mo tuo mo ining ebidensya nga mga milagro nga akong gihimo kay walay tawo ordinaryo nga makahimo ini, ang Dios lang. So kining tulo kasitas nga pagtestify ni Jesus Christ nga ang iyang amahan pirmi uban niya. Pero matingala siya ngano nga didto sa Golgota, didto sa krus, sa nagtinga niya nga kahimtang, wala na ang mga tinun-an mikagaw na sa kahadlok. Wala na'y tinun-an nga nagpabilin og miunong sa tiilan sa krus. Mituaw siya sa ikupat nga pulong. Amahan ko, nganong gibiyaan ko nimo? Why have you forsaken me? Why have you forsaken me? Nganong salikway ko nimo? Dili man nimo ay atong sabot. Dili man nimo ay atong arrangement. Yan na tingali, no? So, gisalikway si Jesus sa iyang amahan. Jesus can now understand how it feels to be abandoned. Si Jesus karon makasabot nag-unsay bation dahil ning isalikway. Kaya na niya mo sympathize bisan kinsa nga sinalikway o biniyaan. Doon ay nakita na ako nga programa sa TV. Mahitungod sa usa ka managhigugmaay, malipayon sila. Unya, maayo ilang mga plano og pangandoy. Nagplano silang magminyo next year. Pero miingon yang bana mo, abroad una ko. Kay para pamuhunan nato. Nindot ang ilang mga pangandoy o mga damgo sa kinabuhi.
Pag-abot na sa termino nga muuli na, excited kayo ang babae nga maabot na iyang pamanunon. Pero pag-abot niya, dili na siya maoy pakaslan sa laki. Misumbong ang babae kang tulpo og didto naghusay sila didto. Didto gipasulti og una ang babae. Ang una niyang nalitok, Bebs man ang ilang tinawagan Bebs, bakit? Didto makita nimo ang dili tinuyo nga mga luha nga naglumba og pangatagak sa iyang naong. Luha tong sa usa ka samaron nga kasing-kasing nga sa way rason gibiyaan o giabandon ang ilang mga damgo og pangandoy. Bakit, Bebs? Anong nangyari? Ang sagot naman ng lalaki, Bebs, pasensya ka na. Kasi hanggang dito lang talaga tayo . May iba na akong mahal. Hindi ko na maipagpatuloy yung mga pinag-usapan natin, yung mga pangarap natin. Hindi ko na maipagpatuloy yun. How it feels to be abandoned. Karon, naanay mo simpatiya nato tungod kay makausa gi-abandon siya. He can understand how it feels to be abandoned. He can now understand how it feels to be betrayed. Kining betrayal usani nga bunga sa pag-abandon. Kanang ingno nilag suma sa kabilang bahay na. Betrayal. Mao ni ang trending kaayong mga practices nowadays sa magtiayon, sa managhigugmaayo guban pa. Betrayals, even betrayals in the ministry. Ako, kapila ko nakasinati kining mga kauban nga pastor nga mo betray diha sa ministry. Jesus was betrayed by Peter. Si Pedro misaad nga, Lord, bisag mo talikod na ang tanan, ako dili. Mag-agi una sa patay kung lawas kung dunay magpasipala nimo. Pero giingnan siya ni Jesus. Pedro, sultihan ti ka. Nga sa dili pa mo tuktugaok ang manok, katulo na ko nimo ilimod. He can understand the pain and the feeling of being betrayed. He can now understand the pain of being disowned. Aside from he was denied by Peter, it means Peter disowned him. Wala na ang kuna. Katulo pangutan-a si Pedro, perting isuga ba yatos Pedro? Katulo siya pangutan-a og kauban ba mo nang naidinakpan? Hindi oy, kung kaila na. Tulo ka tuig niyang pahimo sa milagro ni Jesus, pagsudong sa mga kahibulungang buhat ni Jesus, pagpauraray diha sa kinaduulan ni Jesus kay si Pedro, ngunay usa sa pinakasuod ni Jesus. Gani, si Pedro tong gipangutana ni Jesus nga, Pedro, sa imong pangdukig-dukig mga feedback, kinsa man kuno ko? Ang tubag ni Pedro, naay uban Lord nga nag-ingog si Elias ka, naay uban na ingog si Juan ka. Pero alang nako Lord, ikaw ang anak sa Dios nga buhi. Miingon dayon Jesus, bulahan ka Pedro. Kay kanang imong kahibalo, kanang imong nahibaluan, wala na ikahatag og mga universities. Dili na grado. Ay, 1 grados Pedro.
apan gipadayag na sa imong amahan nga langit nun. Grabe, kaayo ka favored si Pedro. Pero ang tulo ka tuig niyang close kaayo, very intimate kaayo nga kasinatian ni Jesus, gidagit sa laagan nga huyohoy sa kahadlok. O mismo ang Biblia nag-asoy nga nanungon na gyud sa katulo, sa ikatulong pangutanan, nanungon na malikas na si Pedro nga wa ko siya igkaila. Dayon nito gaok ang manok. Nahinumdum si Pedro sa sulti ni Jesus. Og dayon nagpalain siya og nagbakho sa hilabihan nga pagbasol si Pedro. He can understand how it feels to be betrayed. He can understand how it feels to be disowned. He can now understand how it feels to be abandoned. But why have you forsaken me? Nganong gi sa likway si Jesus sa iyang amahan. Nganong gibiyaan siya ni ay posibleng mga tubag. Number 1, Jesus was at the highest pinnacle of His substitutionary work on the cross. Niining tungura si Jesus diha na sa pinakataas nga katumanan sa iyang pagkapuli kanato dito sa cross. Sa unsang paagi? Basahon na to. Ang 1 Peter chapter 2 verse 24 to 25. Ingon din He, Jesus Christ, personally carried our sin in His body on the cross, so that we can be dead to sin and live for what is right. By His wounds you are healed. Once you were like sheep who wandered away, but now you have turned to your shepherd and guardian of your soul. Kining 24 maingon, He personally carried our sins in His body on the cross. Kumayon ko nga, diha na siya, He was at the highest pinnacle of His substitutionary work. That means nga niining tungura mismo gidatog na niya, didto niya ang tanang kasalanan sa tao, ingon nga substitute nato. Di ba ang makasasala mo biya man ang Ginoo? Matud pa sa Isayas, tungod sa inyong mga kasalanan, gilingiw ko ang akong naong gikan kaninyo. Dili pwede nga ang amahan mupuyo sa usa ka makasasala. Diba? So, dapat biyaan siya kay makasasala siya. Dapat di na mupuyo ang iyang amahan diha niya kay naa na bulit na siya sa tanang sala sa kalibutan. Apil na tong wala pa mga tao, hangtod karon kanang umaabot pang mga tao, kanang gipangburos pa inig katao ana ug ang mamahimo nilang kasalanan, apil na nga gipas-an na ni Jesus sa cross. So, dili gyud makapabili ng amahan uban kaniya kay sa tan-aw sa amahan niya, nabulit na siya sa sala, siya na karon ang humanity sin, fallen humanity, tungod kay ni substitute na sila. He personally, God, carried our sins in His body on the cross. He personally
carried our sins in His body on the cross. Mga igsoon, lalom kaayo ang bili sa katubsanan nga gihatag ni Hesus kanato. Lalom kaayo ang cost of our salvation. 2 Corinthians 5:21 ingo din for God took the sinless Christ and poured into Him our sins. Then in exchange, He poured God's goodness into us. Pagkanindota, palakpakan nato ang Ginoo niya na. You know, balik-balik naman ng mga subject ini, pero para nako dili yud ko mahutdan og pagpasalamat sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo nako. Sa tinuod lang mga kaigsunan. Mo tubod yun akong luha nga maga-imagine ko nga pagkakahibulungan o pagkabulahan naman yun nako nga wala pa ko maulehi sa pagduol sa tiilan sa Ginoo. For God took the sinless Christ, gidalan niya kining waysa ng Kristo o gibubo ngadto kaniya ang atong sala gidakdakan siya sa tanan tangsa. In exchange, He poured God's goodness into us. Sa Pasko natay exchanging gift, pero ang pinaka-best nga exchanging gift, ang atong tanang maot ug pagkangilad ug pagkadautan atong gipapas-an ni Hesus, siya gipaangkon nato ug ang tanang mga maayo gikan ni Kristo ni anato. Amen. Ikaduhang rason. Jesus foreshadows the sinner's final destiny. Ang pagkabiniyaan niya diha sa Kalbaryo tungod sa iyang sala, tungod sa iyang nahimo na siyang makasasala, naglandong kini sa mamahimo unta nga kahimtang nato didto sa impyerno, nga sa impyerno ang nakapait didto dili tungod kay naay kayo, dili tungod kay init, dili na maoy nakapapait sa maong dapit. Ang nakapapait sa maong dapit tungod kay didto walay Dios. Didto wala na ang Dios. Didto ang gitawag og the second death. Ang death means separation, the final separation of the wicked from God. Wala na gyud didto pay bisan jutay nga kahigayunan nga ang imong panginahanglan matubag. Nahinumdumo sa dato nga na impyerno nga bisag tumoy ra sa tudlo itunlo ni Lazaro sa tubig aron ipabugnaw siyang dila, wala mag-granted. Unsa ka gamay nga request but it can never be granted kay sa impyerno wala nay bisan unsang tubag sa imong need. Kini ang pagkabiniyaan ni Jesus sa Kalbaryo, naglandong ni sa posible unta natong paingnan didto. Posible unya natong kahimtang sa pagkabiniyaan kung wala patatubsan ni Jesus. So, tulo ka rason nganong gibiyaan siya. Ang number 1, aron nga makasabot si Jesus og unsay bation kun giabandonar. He can sympathize us really how it feels to be abandoned. Kamo mga nakasinati giabandon kanang gibiyaan rag kalit, kanang namugnaw ra silang kalit, kanang murao giniglik ka, if you are deserted. Wow, kasinati si Jesus ana. He can understand the pain of being disowned. He can understand how it feels to be betrayed.
Yeah, ang number 2 reason, he was at the highest pinnacle of his substitutionary work. Mubiya gyud ang Ginoo niya tungod kay sa pagtanaw sa Dios kaniya. Makasasala man siya. Kung dili siya biyaan sa Amahan, dili siya mamatay. Atong basahon ang 2 Corinthians 8:9. You know the generous grace of our Lord Jesus Christ. Though he was rich, yet for our sakes he became poor, so that by his poverty he could make you rich. Atong makita makigsunan nga kining maong bahin sa kasulatan gikutlo ni sa mga magtotoo nga nahimong kabos si Jesus para kanato. Ang fulfillment ini nga word of God mao kining naa siya sa cross. At the cross he became poor. Pobre siya. Wala na gud siya mga sumusunod. Walay higalang ato adito, wala siya due process, wala siya tagay og due process sa iyang kaso. He became poor. Wala siya sapot nga tarong gilansang sa cross. Gibinlan lang siya og gamay nga bahag. Unya kana nga klase sa kahimtang hilabihan ka simple kayo na sa kultura sa mga Hudiyo nga magtabon baya ni mga Hudiyo. Hasta mga laki magtabon taman sa tiil. Pero siya gipakaulawan gyud siya pag-ayo. Gipakaulawan siya pag-ayo ug nahimo siyang kabos didto. Tanaw nato ang ultimate purpose. The ultimate purpose of his death on the cross. John 10 verse 10 to 11. The theft purpose is to steal and to kill and to destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. I am the good shepherd. The good shepherd sacrifices his life for the sheep. Iyang gisakripisyo ang iyang kinabuhi para sa mga karnero. Ang purpose sa devil is to steal, kill, and destroy. This is the purpose of COVID virus. This is one of the ways of our enemy to kill, to destroy, and to steal. Kining coronavirus, gikawat niya ang atong kagawasan. Gikawat niya niini ang atong kasuod. Gikawat niya niini ang atong sandurot nga kinabuhi. Mupatay siya og mo destroy. But in contrast, Jesus said, my purpose is to give them a rich and satisfying life. I am the good shepherd. The good shepherd satisfies his life for the sheep. Mga igsoon, unsa bagi purpose sa gobyerno nganong daghang kaayong protocols karon? Ang atong mga frontliners, mga police, doctors, military, nganong ingon ni anak kay stricto apil ang gobyerno? Usara gyud ang purpose. To preserve life. Nganong di ta manggawas? Nganong di ta mosuroy? Nganong mag-observe tag social distancing? Ang pinaka ultimate nga purpose is to preserve life. But the ultimate purpose of Jesus Christ's death on the cross is to give us a rich and satisfying life. Pagkamaayo sa Ginoo mga kaigsoon. Kining atong inborn nga kinaiya nga mo preserve og life. Nganong mahadlok ta mo lakaw, nganong mahadlok ta
mo supak sa pamalaod sa gobyerno tungod kay ang tinuod mahadlok ta mamatay. We are to preserve life. Kay matud pa sa mga psychologist, ang desire sa tao mao nga magpuyo hangtod sa hangtod. Man's ultimate desire is to live on and on. Ug kabalo si Jesus niya. That's why he said, even my enemy's purpose is to steal, to kill, and to destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. I am the good shepherd, and the good shepherd sacrifices his life for the sheep. Amen? Conclusion na ta. Usa sa prayer ni Jesus Christ sa John 17, maingon siya, and now, Father, glorify me at your side with the glory I had with you before the world was created. Sa ato pa, sa pag-ari ni Jesus diri sa kalibutan, iyang gihukas ang iyang pagka-Diyos ug nahimo siyang tinuod nga tao, ug ang iyang pagkatinuod gyud nga tao nahitabo didto sa krus tungod kay namatay siya ug ang tao mamatay na. Apan sa iyang pag-ampo, maingon siya nga, himaya ako mahan diha sa imong kiliran, niya nang himaya nga diha kanhi kanako sa wala pa buhata ang kalibutan. Mo resume siya sa iyang original nga state, ang iyang pagka second person of Godhead. Mo resume siya sa Hebrews 4 verse 14 and 16. Then since we have a great high priest who has entered heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to what we believe most. Busa kay doon naman ta karoy labawng pari nga nakasulod sa gingarian sa langit, mao ang anak sa Dios, atong kuptan pagayo kung unsay atong gituuhan jud mahitungod niya. Usa ka pagdasig ni. Bisag unsa ka dako ang hulga sa mga pagsulay nato. Dunay may pruiba, dunay may seguridad o garanti nga ang atong Ginoo mikayab sa langit ug siya ang atong labawng pari didto. Og kay labaw siyang pari, he always making an intercession for us. Let us hold firmly to what we believe most. Kupot yuta. Di ta mamuhi kay tinuod ning atong gigunitan, dili ni fake. Verse 15, this high priest of ours understands our weakness. Wow. Amen. Tungod kay tanang nasinati nato dinhi, nasinati man niya. Unsa man gyud pinakasakit masinati sa tao dinhi, matud pa ni Sigmund Freud. Kining being abandoned, kining meaninglessness, kining hopelessness, kining being betrayed, kining being disowned. Tanan nga kasinatian sa tao nga sakit na sinati na ni Jesus. So, as a high priest of ours understands our weakness, for he faced all of the same testing we do. Kasinati ko no siya. Yet he did not sin. So let us come boldly to the throne of our gracious God. Amen. There will we receive His mercy and we will find grace to help us when we need it. Wow! Salig ta natay bakir dito, natay taas nga pari dito nga nakasabot sa atong weakness. Kabalo siya nga itong babalintong intay ng kinabuhi. Kabalo siya unsay makapukan nato, kabalo siya unsay makapildi nato, kabalo siya na. O gabi ninyo, somewhere in the scripture in Psalms, he said, He is the shield in our right hand. Nganong naaman sa right hand siya,
nga mahimong shield nga ang usa ka warrior ang shield naa man sawa, ang naa sa tuong kamot ang sword man. Tungod kay ang shield nato ni aman sawa, diya siya magbantay sa pinaka-vulnerable nato, kanang weak ta, kanang defenseless ta, kanang atong gitawag og blind spot, kanang mga unguarded moment nato, naa nagbantay ang Dios kanato sa pinaka-weak nga dapit sa tong pagkatao. He understand our weakness, for He face all the same testing we do. Amen. He can understand how it feels to be betrayed. He can understand the pain of being disowned. He can understand how it feels to be abandoned. Amen. Praise the Lord. Palakpakan na itong Ginoo. Hallelujah. Magprepara na ta sa atong communion. Hikay na mo sa inyong mga bread and wine samtang mag-preparar ko sa atong scripture. Niya sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23 and 24. Ingon din he. So, ready na mo? Itong i-distribute na ang atong mga bread o communion. Bisag unsa ang inyong gihimo karon diha nga communion. Pwede Coke, pwede po og red wine, pwede po og original wine. Kunaa, ayaw lang ang uban mapaim na ang mga bata kay basig mahubog. Gagmay lang, bisag unsa lang kay symbolic ra man ni, di man ni wa man ta suguan nga ang the very substance of instituting the Lord's Supper atog yung tumanon. So, okay, prepare na mo. Akong basahon ang atong teksto. For I have received of the Lord, kinsay naghatag si Lord yun. Kining instruction ni Paul o kining tanang teaching ni Paul sa New Testament, matud siyang claim, I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Nganong mag-celebrate man taog Lord's Supper? By the way, basin na ay nangutana nato karon ninyo, kalisod man aron mag-celebrate nga wata mag-usa, nganong mag-celebrate man man gyud? Well, una sa tanan, communion is not a program of the church. Dili na programa sa church. It is a command of our Savior. It is a command. Do this, he said. Do this. For what? In remembrance of me. Handuma ko ninyo matod pa niya. Pinagi sa pagkaon sa tinapay o pag-inom sa bino. Kay ni ana, ma-refresh o ma-reminded mo nga kanang inyong kaluwasan nga ga-enjoy karon bunga na sa akong mga sakripisyo. Ug wala ko kamo hingpit matubos hangtod nga gisalikway ako mismo sa akong amahan. I did not completed my mission of saving you until I was abandoned by my Father Himself.
Simple ra ang rason. Ang ubang mag-communion aron matibhangan kuno ang sa, aron mo gangaan sa, unya og mo pilit kuno ning ostiya sa lingangag, wa mapasaylo ang sa o dako kag sa. Ayaw mo tuo ana. Let's follow the instruction in the Bible. Do this in remembrance. Amen. Buhato na to ni agig paghandom kay pagkanindot man lang gyud handomon kanang nagluwas nato. Di man ginita kalimot nang nagpabaylo nato, nagpautang nato. Di man ginita kalimot anang mga nakabuhat og maayo nato nga pwede ra nato bayran. Pero kining gibuhat nga kaayo sa Ginoo nato di ta kabayad. Amen. Magampo ta, Lord. Salamat ning tinapay nga nagasimbolo sa imong lawas ug kining kupa nga nagsimbolo sa imong dugo. Bisan unsa nga mahisod nganhi sa among lawas, mahimong parte sa among sistema. Bisan unsay among kanon, mahimong part sa among system. Kay kini nagsimbolo man sa imong lawas, nan sa pag-ambit na mo ini, samara nga kami, Lord, nahimong kabahin nimo. Kay ikaw man ang ulo ug ang iglesia ang imong lawas. Ang imong dugo mao ang dugo sa bag-ong testamento. Sa bag-ong testamento gihimo nimong sayon alang kanamo ang pagkaplag sa kaluwasan. Pinaagi sa pagtuo ni Kristo. Sa magaambit kaming tanan niini bisan sa lain-lain mga dapit ang uban naa sa mga panimalay. Tuguti nga mahimong makahuluganon, solemn, alang kanamo ang paghandom sa imong gibuhat sa krus. Ug tamis namo Ginoo pamalandungon, nga gibadbaran mo kami sa talikala sa among kasalanan, tungod sa imong kamatayon sa krus. Ug aron mahimong makahuluganon ang among paghandom kanimo, Ginoo, tabangi kami nga magkinabuhi sa imong kabubuton adlaw-adlaw. Magapakita kamig mga bunga sa pagkamatarong aron mahimong proud ang among amahan nga langit nun nga magasudong nga nagaamping kami sa among kinabuhi sa pag-alagad kanimo samtang nagpuyo kami niini nga danglog nga kalibutan. Pinagi sa ngalan ni Hesus. Amen. Atong dunganon og gambit ang tinapay. Dayon ang kupa. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Salamat sa makahuluganong paghandom namo sa imong kamatayon. Magalakaw kami lalom sa landong sa imong pagtipig ug pagbantay ug pagbuhat sa imong kabubuton aron adlaw-adlaw mahimo kaming kahimuot kanimo sa adlaw-adlaw sa mga kinabuhi. Praise the Lord. Hallelujah. Manindugta o mag-aampo ako para sa atong mga ikapulo. Salamat kayo ninyo nga bisan og wala tay tapok sa simbahan, matimanon kamo nga naghatag sa inyo mga love offerings. Katultol man mo sa Ilaster LV, ang uban hibalo ko nga tuan maghatod ra didto sa mga ikapulo. Salamat pod kay aron nga naapod mi makuha nga mga panalangin para sa mga allowances, no? Kay siyempre kami mga pastor ga salig man mi sa mga grasya nga ihatag sa Ginoo kanato. Salamat kayo sa inyong pagka-faithful sa mga blessings ninyo. Bisan og wala mo income ang uban, pero sa panahon sa simba naghatag gyapon mo. Magampo ta, Lord, sa way kinutuban ug way limitasyon mo nga grasya, nahimo kaming privilege nga umalambit niini. Sa imong matagbuon nga mga buhat sa tanang kaigsuonan dulol ug lagyo,
Nakadangat kami hangtod ni ining buntaga, Lord, tungod sa imong kaayo. Ang uban namo dili complete ang ilang mga nadawat nga hinabang sa gobyerno, wala makadawat og mga cash. Dili namo kini igsapayan, Lord, kay ikaw man ang nag-atiman namo. Panalangini kining among mga halad sa gugma ug mga ikapulo nining buntaga, Lord. Ibalik kini nga mga blessings ngadto kanila og tagbuang tanang panginahanglan sa mga kaigsuonan. Kutob sa maabot nining mao nga broadcast, i-bless ang ilang life, i-bless ang ilang spiritual life, i-bless ang ilang family, i-bless ang ilang relasyon, i-bless, Lord, ang ilang devotion kanimo, i-bless ang ilang mind nga mahimong alert kanunay og attentive kanunay sa imong mga pulong. Salamat, Lord, niining tanan pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise God. Ayaw sa mo og hawa kay magahimotag benediction. Isa inyong mga kamot para sa atong benediction. Praise the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Karon ang gugma sa atong Dios nga Amahan ug ang grasya ni Jesus ug ang kalipay gikan sa Espiritu Santo magamadagayaon sa matag usa kaninyo karon og hangtod sa tanang panahon. Ang tanang mga anak sa Dios moingog, Amen. Amen. God bless you.